morning mga kababayan. This is Chan sa Magsasakang Gala. Mag-harvest tayo ngayon ng palay. Papa-harvest na sila mama ng palay. Nandito tayo ngayon sa May Pili, Camarines Sur. Dito kasi yung palayan nila mama. So papakita ko rin sa inyo yung proseso kung paano kami nag-harvest dito ng palay. At saka yung mga ibang detalye na dapat malaman sa mga ginagawa ng mga magsasaka bago tayo makabuo ng isang bigas, bago natin magawa siya na bigas. Ipapakita natin lahat yan. Ito sa likuran natin. Bali itong nasa likuran natin ngayon, ito yung sa entrance papasok dito sa rice farm nila papa. And then doon pa banda, nandun yung aanihin natin. Ito next week pa to. Bali nandun pa banda sa unahan, nandun yung harvestin natin ngayon. So papakita ko rin yung traktora kung gaano ka bilis mag-harvest, no? Oras lang tapos na ang pag-harvest. Pero yung pagtatanim at saka preparation ng isang magsasaka para dito sa palayan, napakahabang proseso. Ano ba? Napakahabang proseso at maraming sakripisyo. So keep watching. Diyan lang kayo. Ako nang bahala sa inyo. Mayroon na naman bungang kalabasa rito sa tanim ni papa. Pwede na yan. Pwede nang harvestin yan. Dito meron din pero maliit pa. Dito banda lang. Kung naaalala nyo yung sa isang vlog natin, pinakita ko tong kalabasa na to. Maliit pa to. Siguro isang buwan na rin siguro ang lumipas nun. Maliit pa yan mga kalabasa na yan. Pero ngayon no, may mga bunga na. O tignan nyo, diba? Ang bibilis lang. Mabilis talaga ang panahon. May ulam na naman. Gagataan na naman namin yan. May nakita ako malaki-laki ng bunga. Ito. Laki-laki ng bunga. Sipag kasi yung biyanan ko dito magtanim-tanim. O may mga talong. Di ka talaga mamroblema sa mga ulam-ulam dito. Pabang kakailanganin mo. Kung gusto mo malunggay, mamitas ka na lang. Kung gusto mo naman, trip mo manguha ng buko yun. May buko dun. Nalalaglag na nga lang yun sa sobrang dami. Kung nakikita nyo yan sa likod natin, yan, lahat yan na medyo kulay gold na siya. Ayan yung aanihin ngayon. So inaantay pa yung harvester dahil gantong oras medyo basa-basa pa yung mga palay. Pag hinarvest yan, maraming matatapon, maraming masasayang. So darating yung harvester kapag medyo mainit-init na tsaka tuyo na yung palay. Ayun ang sistema paano gamitin yung harvester. Ayan, tapos next week ulit harvestin naman natin yung isa pang set doon. Ito kasi set 1 to eh. Ito yung usually ginagamit namin na self-consume na bigas. Magandang klase kasi itong binhi na ginamit dito. So tumatagal yan hanggang ilang buwan. Hindi basta-basta mauubos kasi namin yan. Kaya yung bigas dito, masasabi ko na unlimited na. Hindi ka talaga kami mauubusan. Sa ulam, wala nang problema sa ulam kasi di naman kami maarte sa ulam. Kapag walang pambili talaga, nagdi-native kami. Native ang inuulam namin. Kundi naman mamimitas kami ng ng kamote, dahon ng kamoting kahoy o kaya kung ano mang maano namin diyan. Tapos gata, maraming nyug dito. Hindi nauubusan ng nyug si papa rito. Bakit ko lagi sinasabi sa vlog na hindi kami nauubusan ng nyug dito? Tingnan nyo to. Isang puno pa lang yan. Isang puno pa lang yan, pero tignan nyo yung bunga yan. Meron 10 puno rito. Kaya hindi ka maubusan talaga ng nyug dito. Hindi na nga lang makuwanan yan dahil sobrang taas. Kusa na lang nalalaglag yan. Pag nalaglag, automatic yon. Nyug na yon. Kaya rito sa harvester. Ito lang yung mga controls nya. Simple lang naman siya i-drive.
Sapat na ang 3 tao para ma-operate ang harvester. Kasama na dyan ang driver, isang tagasalo ng palay sa sako at isang tagatali ng sako. Simula nang hakutin yung mga palay natin. Dito ako pumesto. Express ko rito. Yun. Diyan tatambak yun. Tapos mamaya pagtapos na, isasakay na lang yan sa may, nalimutan ko kung anong tawag dun, sa sasakyan na ginagamit yan sa riles. Sakay doon, patong-patongin, tapos dadalhin doon banda para hakutin naman ng truck kasi hindi makapasok ang truck dito. Ganun yung sistema dito. So sa ngayon, ang naghahakot lang 3 yata, hindi kagaya nung nakaraan, may 15 yan sila. Kasi isang set lang hindi sabay-sabay yung harvest ngayon. Next week naman yung isa pang harvestin. Ay ang part na yan na may tubig na yan, na-stackan ng tubig. Hindi pa yan nagagawa ni Papa ng daanan doon. Sakop pa din yan ng lupa ni Papa. Hanggang doon yan, sa dulo. Tapos hanggang doon. Tatamaan pala ako. Ginagawa mo. Abutin pala ako. Oo. Malapad. Ayun. Muntik tayo abutin nun. Di ko matandaan kung anong tawag diyan eh. Paki-comment naman kung anong tawag ulit diyan. So yun nga, mabalik tayo. Doon yan kay Papa. Hanggang doon. Doon pa yan. Kabila pa niyan. Masyado kasing busy yun si Papa. Katulad bukas, pagtapos nito, balik na naman yan sa kabilang farm doon sa maisan. Asikasuhin naman yung lupa doon, preparation para pagtaniman ulit na mais. Ito yung sinasabi kong harvester. Medyo naahawig sa bulldozer. Kapag nadaanan niya na ang ready to harvest na palay, automatic yan, lalabas yan sa gilid niya, sa kinatatayuan ng may hawak ng sako. Paglabas niyan, palay na yan. Hihiwalay na agad yan sa dayami. Tapos kukunin ng katabi niya para itali. Pag natali na, ilalaglag at kukunin naman ng nagbubuhat para ilagay sa pwesto ko. Yun ang task ko tuwing mag-harvest kami ng palay. Babantayan at bibilangin kung ilang sako ang na-harvest. Kung wala kang sariling harvester, mag-aarkila ka. Ang bayad, kung ilang sako ang na-harvest mo, ang 10% ay mapupunta sa may-ari ng harvester na siyang paghahatian ng manggagawa. Halimbawa, 100 sako ang na-harvest nyo, ang 10 sako ay mapupunta sa harvester. Dito tinatambak yan malapit sa gilid ng riles para madali siyang dalhin doon sa highway. Doon kasi nag-aantay usually yung truck, tapos dadalhin na to doon sa may bentahan. Mas masarap ang fresh na bigas, tsaka mas mabango siya. Naranasan nyo rin naman kumain ng sariwa ng yung bagong ani ba? Masarap siya. May dalawang pamamaraan sa pagtatanim ng palay. Ang una, yung madalas nyong makita na tumubo na siya tapos ibinabaon ng mga magsasaka isa-isa. So, ayun yung isang klase ng pagtatanim ng palay. Yung isang klase naman ng pagtatanim ng palay na wala na kasi sa likod natin. May nagtatanim kanina dyan. Yung binubudbud lang yung binhi. So, binubudbud nila ang binhi. Ang disadvantage lang nun, kapag maraming ibon, uubusin yung binudbud mo na binhi. Kaya dapat, time to time, chine-check mo yon at binubugaw mo yung mga ibon. Kasi kung di mo gagawin yon, uubusin ng ibon yung mga binhi mo. So, ang advantage naman ng pagbubudbud, kaya yan tapusin ng mabilisan ng isang tao lang. So, ganun ang advantage ng pagbubudbud. Hindi basta-basta ang pagtatanim ng palay dahil nangangailangan ito ng masusing preparasyon sa pag-alis ng mga dayami, sa pag-araro ng lupa, sa pagkuha ng tubig. Kailangan mo din bumili ng binhi. Kailangan mo din bumili ng lason para sa mga insekto at iba pang pwedeng pumeste sa iyong pananim. Kakailanganin mo din ng fertilizer. Kailangan mo din ng pangbayad sa labor at sa iba pang manggagawa. Kung walang masyadong tubig ang irigasyon, obligado kang gumastos ng pambili ng krudo para sa pump ng tubig. Kung di mo gagawin yon, masasayang lahat ng sinimulan mo. Pag inabot ka pa ng masungit na panahon, tipong dadapa ang iyong mga palay na halos wala ka ng maaani, halos di na bumalik ang puhunan mo.
maraming struggle sa pagtatanim ng palay. Kung titigil ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay, maniwala kayo, mawawala sa balanse ang lahat. Mawawala ang balanse ng ekonomiya. Mawawala ang balanse ng pagkain. Pag nangyari yon, maraming magugutom. Ang kagutuman ay madalas nagiging susi ng masasamang gawain. Maraming magiging malnourished. Ipapaubaya ko na sa malawak yung kaisipan ang kasunod at pwede pang kahinatnan na mangyayari. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito para ipatama kung kanino. Ito ang realidad. Ito ang dapat isipin ng nakararami. Ito ang dapat tutukan ng mga ahensya. Sa maraming nakikita ko na nang didiscriminate at nagsasabing magsasaka lang yan. Ngayon nyo sabihin na magsasaka lang yan. Napagtanto nyo na ba ang halaga ng mga magsasaka? Bago natin tapusin ang video na ito, mag-iiwan ako ng isang katanungan sa inyong lahat. Kaya nyo bang mabuhay ng walang bigas?